Sa previous episode, ang bida nating si Ara ay nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga bully, kung saan may kakaibang trip ang mga tao dito at laganap din sa school ang pagre-recruit para isali sa mga gang. Hayag sa school na ito ang away sa bawat malalakas na miyembro ng gang, para ipakita kung sino ang malakas kaso ang bida nating si Ara ay nagkaroon ng di malilimutang sandali, na kung saan nakatagpo niya ang isang genie dahil lamang sa isang lumang baril na ginamit niya para barilin ang mga lalaking naghahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito nagkaroon siya ng overpowered na kakayahan sa tulong na rin ng genie na may pangalang Senya, at nagawa pa niyang masaktan ang leader ng isang gang na may pangalang Marito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ipinapaliwanag ni Senya na noong matagal na panahon ay sinubukan ng mga awtoridad na patayin ang mga nagte-training na maging Honkai at isang araw, nag-sparring sina Senya at Aya at nanalo ito. Namangha si Senya sa kakayahan ni Aya kaso inisip nito na tinukso lamang siya ni Senya at pagkatapos noon, nais ni Aya na makipaglaban ng seryoso kay Senya subalit tinukoy ni Senya na siguradong may mamamatay sa kanilang dalawa kung gagawin nila ito. Handa na si Aya para dito at ipinaliwanag na wala na siyang ibang magagawa kundi lumaban kay Senya. Hiningi ni Senya ang mas maraming paliwanag subalit inumpisahan na ni Aya ang laban at wala nang pagpipilian si Senya kundi ang lumaban pabalik ngunit sa huli ay nanalo si Aya. Galit na galit pa rin si Aya dahil inakala niyang tinukso siya ulit ni Senya at hiningi niya dito na tumayo at lumaban ng seryoso at doon, binaril si Aya at nangako siyang magtanim ng galit kay Senya magpakailanman at ilang segundo lang, binaril din si Senya at namatay ang dalawa. Nais ni Senya na ayusin ang mga bagay kay Aya kaya balak niyang kunin ang katawan ni Ara. Syempre doon ay nagalit si Ara dahil balak siya nitong maisahan at patayin ngunit ipinaliwanag ni Senya na ibabalik niya ang kanyang katawan pagkatapos, hindi na lang ito inaalala ni Ara at hiniling na umalis si Senya sa kanyang katawan. Sinabi ni Senya na talagang nag-enjoy siya sa pagsasama nila ni Ara at umalis na siya ng tuluyan at sa ibang lugar. May lalaking nagmamakaawa para sa awa ngunit binaliwala lang ni Mana ang kanyang mga pakiusap at ipinatulog siya pagkatapos. Hinarap ni Ara si Mana at sinabi sa kanya na balak ni Aya na tuluyang sakupin ang kanyang katawan, nagtataka si Mana kung bakit bigla siyang nag-aalala at inisip niya na dahil ayaw ni Ara na lumakas siya, sinubukan ni Ara na babalaan siya na mamamatay siya kung hindi niya titigilan si Aya, ngunit hindi ito pinapansin ni Mana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay talunin si Ara, iniwan niya itong nagulat at hindi niya alam ang gagawin at gusto ni Aya na lumaban si Mana kay Ara ngayon din, ngunit sinabi niya na may kailangan muna siyang gawin. Sa kabilang dako ay nag-aalala ang ilang lalaki mula sa Shiguma na baka tapos na ang kanilang gang matapos matalo si Marito at nagsimula silang magtalo, pumunta sila para tanungin si Oda kung ano ang mangyayari sa gang at sinabi niya sa kanila na hindi pa natatapos ang Shiguma. Nasa masamang kalagayan din ang Monodokai habang iniisip nila kung ano ang gagawin ni Daohan tungkol kay Mana. Doon dumating si Mana at sinuntok ang kanyang mga kasamahang gang members. Nagulat ang ibang lalaki sa nakita nila at hinamon ni Mana si Daohan na lumaban sa kanya ng isa sa isa. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na kausapin siya ng may sense, ngunit itinulak lang sila palayo ni Mana at nagpakita si Daohan kaya binigyan siya ni Mana ng oras at lugar para magkita para sa laban. Sa restaurant ni Ara ay narinig ni Ara ang ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa laban. Nalungkot si Ara nang isipin niya kung gaano kalamig si Mana at inihain niya sa kanyang mga customer ang pinakamasarap na kanin na kanilang natikman. Dumating si Daohan at kinilig ang ina ni Ara sa hitsura niyang matanda, maliwanag na gusto ni Daohan na makipag-usap kay Ara ngunit wala siyang sinasabi. Sa ospital ay sinabi ni Maharo kay Oda na hindi pa rin nagising si Marito. Tumanggi si Maharo na magpahinga sa pagbabantay sa kanya kaya umalis si Oda at nagmakaawa si Maharo kay Marito na magising na may natitira pang oras bago magsimula ang laban. Iniisip ni Zabo kung paano ito katulad ng huling beses, isang sulyap sa nakaraan ay ipinakita na sumali ang mga kaibigan ni Mana sa Monodokai, hinangaan nila si Daohan dahil sa kanyang nakakabaliw na 300 sunod na panalo sa laban at ito rin ang unang pagkakataon na nagkita sina Zabo at Koma. Pinanood nila habang binugbog ni Mana ang isang grupo ng mga lalaki at hinamon niya si Daohan na lumaban sa kanya ng isa sa isa. Natatakot ang mga manunood para sa buhay ni Mana dahil alam nilang lahat na wala siyang laban kay Daohan. Nakapagpalabas si Marito ng ilang sipa sa higanteng lalaki,
ngunit parang hindi man lang ito naramdaman ni Dawan at binigyan ni Dawan si Mana ng sandali para gumawa ng pagkagat sa kanyang ngipin at sinuntok niya ito ng sobrang lakas na bumalik siya ng 10 metro. Pagkatapos ng laban, ipinakilala ang mga kaibigan ni Mana dahil hinangaan nila ang kanyang tapang sa paghamon kay Dawan. Nagtalo muna ang dalawang magkaibigan at pinasalamatan ni Mana ang mga ito sa pagbibigay sa kanya ng inumin. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Zabo kay Koma na hanapin si Ara bago ang laban at ang dahilan niya ay simple, dahil sa kaibigan ni Mana si Ara kaya't nagpunta si Koma para hanapin siya at pabalik sa ospital, na pagtanto ng mga kaibigan ni Marito na 3 araw na itong walang malay. Galit na nagpunta si Jab Bashira para labanan si Mana upang bumawi, ngunit pinigilan siya ni Tatsu at sinabi niya na hindi kayang harapin ni Jab Bashira ang sitwasyong ito mag-isa at sinimulan niyang masampal ito sa mukha. Pinigilan ni Oda ang away at paalalahanan sila na sila ang kailangang magprotekta sa Shiguma habang wala si Marito. Samantala nakikita natin na naghahanda si Dawan para sa laban. Hinamon ni Zabo si Mana at ipinahayag na hindi niya ito hahayaang makakalampas at kung lalaban si Mana kay Dawan, hindi na siya makakabalik sa Monodokai. Desidido si Zabo na pigilan siya para hindi ito mangyari, ngunit walang epekto ang kanyang mga suntok at hinihingi ni Zabo na malaman kung bakit siya kumikilos ng ganito, ngunit pinatahimik lang siya ni Mana at patuloy na sinubukan ni Zabo na paalalahanan si Mana kung sino siya upang sa wakas ay makabalik siya sa kanila. Walang awang binugbog siya ni Mana at kahit na ganoon, tumanggi pa rin si Zabo na hayaan siyang makalampas at wala itong silbi dahil sa binugbog na siya at tinapos na ni Mana ang kanyang pagdurusa. Pinigilan siya ni Zabo sa huling pagkakataon at sinabing kaibigan pa rin niya si Mana. Mukhang lalo lang itong kinagalit ni Mana kaya't paulit-ulit niyang sinipa si Zabo hanggang sa mawalan ito ng malay at sa bahay ni Ara. Sa wakas ay natagpuan ni Koma si Ara subalit ayaw niyang pumunta sa laban at pakiramdam niya ay wala siyang dahilan para pumunta, ngunit paalala ni Koma na kaibigan niya si Mana. Sa lokasyon ay hinihintay ni Dawan si Mana at habang umaasa si Shindo na manalo si Mana para siya mismo ang makatalo dito, sa wakas ay dumating si Mana at idineklara niyang tatalunan niya si Dawan at magiging mas malakas. Dumating si Ara hindi nagtagal pagkatapos at nalaman natin ng kaunti patungkol sa nakaraan ni Mana. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Mitsukuni kaso gayunpaman, sa huli ay ipinadala si Mitsukuni sa juvenile para protektahan ang isang kaibigan. Nang mawala ni Mana ang kanyang kapatid na siyang tanging suporta niya at nawalan din siya ng direksyon sa kanyang sarili, bumalik sa kasalukuyan ay nagsimula na ang laban at nagawang itulak ni Mana si Dawan pabalik. Nagtataka ang mga manunood kung bakit hindi kumikilos si Dawan pero sigurado silang hinihintay lang niya ang tamang sandali, pinilit ni Mana ang kanyang sarili sa pagtama ng isang sipa kaso hindi ito sapat para tapusin ang laban. Hinarang ni Dawan ang mga susunod na sipa at nagbitaw ng malakas na kontra-atake, masama ang tama ni Mana kaya't lumapit si Dawan para tapusin ang laban at gayunpaman, naisip ni Mana na hindi na siya ang dating tao at mas determinado siya kaysa sa dati na talunin si Dawan at maging mas malakas. Naghangad muli si Mana ng higit pang kapangyarihan at nag-merge siya kay Aya na nagbibigay daan sa kanya na kontrahin ang atake ni Dawan at ikinagulat ito ng lahat. Handa si Dawan sa isang laban kaya inilunsad ni Matar ang sunod-sunod na sipa at itinulak siya pabalik. Walang kaya na makapanood habang nagsisimula ng matalo si Dawan. Nainis si Mana dahil nakatayo pa rin si Dawan kaya inatake niya ito ng mas matinding galit. Doon ay naalala ni Dawan ang sinabi sa kanya ni Mitsukuni na alagaan si Mana para sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, inilunsad ni Mana ang kanyang pinakamalakas na sipa at naiwan ang lahat na nagulat dahil nanalo siya sa laban. Tahimik ang karamihan at makikitang ayaw pa ring bumagsak ni Dawan. Natapos na ang laban at iniwan ni Mana ang kanyang jacket ng Monodokai at sa isa pang pagbabalik tanaw, ipinakita kung ano ang sinabi ni Dawan kay Ara at may pakiramdam siya na maaaring matalo siya sa laban kaya sinabi niya kay Ara na kailangan niyang pigilan si Mana. Nagduda si Ara kung kaya niyang talunin si Mana kaso sinabi sa kanya ni Dawan na magagawa niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Sa ibang lugar ay nakaupo si Mana sa kadiliman at lubos na nasisiyahan sa pag-alam na handa na siyang lumaban kay Ara. Si Aya ang pinaka-excited sa lahat dahil matagal na niyang hinihintay na makaharap muli si Senya. Bumalik si Ara sa dambana kung saan nakakita siya ng isang misteryosong baril at binaril niya ang kanyang sarili, tulad ng huli. Nanatili ang bala sa kanyang ulo,
Nagsimulang umikot ang hangin sa paligid niya at lumitaw si Senya na nagpapakilala bilang isang manjin at hinihiling niyang marinig ang hiling ng taong nagsummon sa kanya, ngunit nagulat siya nang malaman na ito'y si Ara at wala masyadong masasabi sa kanya kaya sinabi lang niya kay Ara na mag-merge sila. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.